So 2-3 na ang win-loss record ng Barangay Ginebra na mas lamang ang kanilang talo kumpara sa kanilang panalo. At ang problema ngayong conference, dikit-dikit ang mga oponan sa standings, lalong-lalo na sa Group B na kinabibilangan ng Barangay Ginebra. Kaya bawat talo, malaki ang epekto. Hindi pwedeng palaging mananalo ngayon ang Ginebra tapos talo ulit sa susunod. Kung magtutuloy-tuloy yung ganitong trend, pwedeng dumating yung point na kailangan na nilang humabol para lang magkaroon ng magandang playoffs position. At alam naman natin na kapag naghahabol na makapasok sa PBA playoffs ay mas mahirap dahil possible na makaharap mo yung top teams ngayong conference. Pero hindi naman ibig sabihin yan na pangit agad yung lineup ng Ginebra. Actually, meron pa rin silang mga quality players. Ang problema, may isang malaking butas na matagal na nilang problema at mas lalo lang sumisingaw ngayong conference na pwede nilang masolusyonan via trade. At ang problema nilang yan ay yung kanilang frontcourt position. Kaya kung merong area na dapat pagtuunan ng pansin ng Ginebra, yun ay ang kanilang frontcourt. Dahil every time na napupunta sa ilalim yung kanilang kalaban, doon nagkakaroon ng problema si Coach Tim Cone. Dahil kulang na kulang sila sa rebounding, interior defense, rim protection, at physicality sa painted area. Hindi naman ibig sabihin na wala na silang big man. Nandyan pa rin naman si Japet Aguilar na napilitan na lang mag-sentro. Hindi ganun ka-effective si Japet as center. Mas lalo ngang lumala yung problema ng Ginebra dahil napakabilis ng mapagod ni Japet dahil yan sa kanyang edad. Kaya naman, wala nang consistent presence ang Ginebra sa loob ng painted area. Dahil kapag napagod na si Japet, wala nang mahugot si Coach Tim from the bench na big man na pupuno sa kanilang painted area. At dito na nagkakaroon ng possible trade target ang Ginebra. Hindi nila kailangan na kumuha ng superstar. Hindi nila kailangan na mag-all-in agad. Ang kailangan lang nila ay isang reliable na big man. Isang big man na kayang gumawa ng dirty work, kumuha ng more rebounds, depensa sa ilalim, screen for pick and roll, second chance points, at depensa sa ilalim. Simple lang, pero napakalaking bagay na yon para sa Ginebra. Pero bakit nga ba ngayon lang lumala yung problema nilang yan? Dito mas nagiging interesting ang kanilang sitwasyon. Dahil dati, frontcourt lang yung kanilang problema, pero medyo nagagawan pa rin nila ng paraan actually. Nag-champion pa ang Ginebra last conference. Pero iba ang sitwasyon ngayon ng Ginebra. Nawala si Scotty at Justin Brownlee dahil sa kanilang injuries. At napakalaking problema niyan sa Ginebra. Dahil alam naman natin, napaka-importante ng dalawang yan sa kupunan ni Coach Tim. Si Scotty ang nagbibigay ng energy, leadership, at playmaking sa kanilang kupunan. Si Justin Brownlee naman, alam naman natin kung gaano kahalaga sa Barangay Ginebra. Kapag kailangan ng puntos, kay Brownlee sila umaasa. Ang maganda pa kay Brownlee ay talagang ginagawa nitong better team ang Ginebra. Kaya naman, ngayong wala ang dalawang yan para sa nasabing kupunan, ay hirap na hirap ngayon yung mga natirang local players ng Barangay Ginebra. Hirap silang ipasok yung kanilang mga tira. Wala silang consistent go-to guy. Kaya naman, mas nagiging predictable ngayon ang Ginebra. Madali na silang nadidepensahan at yung problema ng Ginebra noon sa painted area ay mas lalo lang lumala. At dito pumapasok ang isang malaking debate. Kailangan na ba mag-trade ng Ginebra o antayin na lang si Scotty at Justin Brownlee? Yan ang tanong na siguradong pagtatalunan ng mga Ginebra fans. Gagawa na ba sila ng trade o aantayin nila si Brownlee at Scotty? Para sa akin, pwede namang gawing sabay. Aantayin nila si Justin Brownlee at Scotty Thompson habang inaayos rin nila yung kanilang frontcourt. Hindi naman kailangan ng panic trade. Ang kailangan ay isang matalinong trade kung saan kukuha lang sila ng big man na pasok sa sistema ni Coach Tim. Mas maaga ay mas maganda para agad na makapag-adjust sa kanilang sistema. Imagine nyo magbalik si Scotty at Brownlee tapos may dagdag pang reliable big man ang Ginebra. Paniguradong sabog talaga yung performance ng Ginebra. Kaya kung ako ang tatanungin mga chong, kailangan na mag-trade ni Coach Tim Cone para na rin yan sa paghahanda nila
pagpasok ng playoffs. Samantala, laro ng Barangay Ginebra suspendido dahil sa masamang panahon dulot na patuloy na pag-uulan. At bad news nga yan para sa mga Barangay Ginebra fans na nag-aantay ng kanilang paboritong kupunan. Pero okay na rin na sinuspindi muna ng PBA ang mga laro ngayong linggo para safe ang lahat, mapa players man up to mga fans na gustong manood sa loob ng game venue. Isa pa, sunod-sunod na rin yung issue ng PBA nitong mga nakalipas nilang laro kung saan nakita na may tulo sa loob ng game venue na nangyari sa Inares at Ninoy Aquino Stadium. Dapat ayusin yan ng PBA para na rin hindi nakakahiya sa mga PBA fans. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na suspendido muna ang laro ng Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo? Kailangan na ba ng Ginebra ng trade? I-comment mo lang dyan sa ibaba.